Susunod, mga kababayan, katulad nito, mga kababayan, katulad nito, mga DDS. Bakit? Simula mga kababayan, noong nag-vlog tayo, nag-live tayo dito, na against tayo sa mga ginawang kabulastugan ni Digong, unti-unti pong nagigising ang mga DDS na nanonood sa atin. Ako po'y nagpapasalamat na maskin papano, mga kababayan, na may mga DDS na nagko-comment dyan sa ating comment section, nagigising sila kung ano yung totoo sa mga binubulgar, sa nire-reaksyonan natin, at sa mga sinasabi natin, mga kababayan. So ngayon, bukod doon sa may mga DDS na nagigising, unti-unti na po mga kababayan na ang mga DDS nagbabaliktaran na ng suporta kay Sara at kay Digong. Bakit? Pakinggan ninyo ito, mga kababayan. Mga DDS, mga kababayan, wala na. Ito, pakinggan ninyo. Mga kababayan, maraming DDS na, kumbaga, si Congressman Pulong na... Ito mga kababayan. Mga DDS. Tingnan ninyo. Mga DDS, mga kababayan, nagbabaliktaran na. Marami ng DDS ang bumaliktad ngayon. Ito Tingnan ninyo. Ito mga kababayan, wait lang. Ang ginagamit ko po... Ito mga kababayan. Marami ng mga DDS na talaga namang mga kababayan ay umayaw na. Ibinunyag ni Congressman Leandro Leviste na to... Ito po DDS. Bumaliktad. Ayan. Maraming DDS nagsibaliktaran. These people, they are underestimating this president. Unahin natin Unahin natin si Panelo. Tignan ninyo. These people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and throw to The Hague Mr. Duterte, the former president. Dati and he was PRRD. able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ng klaseng tao, may political will, magaling siya. So there's more than Yeah. meets the eye. Underneath the innocence, the party boy image, delikado ka. What about yung defense ng... Kita ninyo? Mismo si Panelo na. Dating PRRD, ngayon Mr. Duterte na. So bakit nga ba mga kababayan ganyan na ang mga reaksyon ni Panelo? Kasi nakita niya kung ano ang mali ni Digong. Abogado siya Saan ka? Nag-abogado ka, nag-aaral ka ng abogado, alam mo nang hindi makalaya kasi alam mo nang may kasong mabigat. So papayagan mo pa? Di ba? Nakita mo pa, ipagtanggol mo pa? Alam mo nang ang mali. Nakita mo na ang bigat ng kaso ni Digong. Never na yan makauwi. Alam mo, anong tingin niya ngayon kay PBBM? Merong political will. Bukod dyan kay Panelo. Makatulad. Bumaliktad. Mga kababayan. Bukod dyan mga kababayan, tignan ninyo. Si Harry Roque. Si Harry Roque mismo. Bumaliktad na rin. Tignan ninyo wait lang mga kababayan. Harry Roque. Mga kababayan, marami. Nagbabaliktaran na sila. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa. Diba? Huwag tayong magkamali na isipin na palibhasa popular. Diba? Maraming ganito, maraming ganyan. Malabo pong mangyari yan. Diba? Tignan ninyo.
Ang dami na, mga kababayan. E di sana sinabi na ni Harry Roque, alam na natin, tingnan mo, nangunguna siya sa survey ngayon. Siya, nag-negative 3 si Marcos ngayon. Bakit sabi niya? Huwag tayong magkamali ng isipin, malabong mangyari yan. 'Di ba? Kita ninyo, mga kababayan, maskin, sino-sino pa, marami pa to, mga kababayan. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi na marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Kita ninyo? Ibinunyag ng isang vlogger sa pagdinig ng House Tri-Cabinet. Inisa-isa ko po ang records. Inisa-isa ko po ang records. Wala pong kaso for human rights violation sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo? Mga kababayan, makikita nyo naman sa mga sinasabi noon nitong mga DDS politician kung ano si PBBM. Pinagtanggol na nila yan noon si Vic Rodriguez, sabi ni Vic Rodriguez. Yung mga naghahamon ng hair follicle test, nagpa-drug test na si Marcos. Wala, puro negative. Tapos si Harry Roque, chinik ko po isa-isa kung may record ba si PBBM na may ginagawang ganito, ganyan-ganyan. Wala po siyang kaso. At chinik ko din po kung meron bang natapos na pinag-aralan si Marcos, meron po. Nag-aral po siya. Diba? Kita nyo, mga kababayan. May mga kung college and activist yan si... Dahil sa totoo lang po, siyempre po, inaasahan natin. Nako, mga kababayan. Mahirap po. So ganyan. Marami nang bumaliktad, mga kababayan. Ito pa. DDS. Ito, DDS, bumaliktad na. Ayan, meron pang isa. Ito, Sa ganitong sobrang sagaran ng kawalang-hiyaan, nakawan dito sa bayan, hindi si Inday Sara ang pag-asa natin. Maniwala kayo sa akin, hindi si Inday ang sagot. diba? Marami mga vlogger, mga kababayan. Bumaliktad na mga kabarki. Sa ganitong sobrang sagaran ng kawalang-hiyaan, nakawan dito sa bayan, hindi si Inday Sara ang pag-asa natin. Maniwala kayo sa akin, hindi si Inday ang sagot. Si President BBM lang ang pag-asa natin ngayon para matapos na ang kawalang-hiyang ginagawa sa ating mga Pilipino. Diba? Mga kalorki, sa Sino ba yan? Vlogger ni Sara yan. Take note, mga kababayan, marami pa to. Sa totoo lang, nagbabaliktaran na sila. Di ko alam kung bakit. Meron pang isa. Ayan, sino ba yung vlogger na yan? Pati yan. Kita nyo, mga kababayan, marami na po ang nagbabaliktaran. Napapansin kasi nila. 'Di ba? Napapansin nila. Alam nyo, sa totoo lang, wala pong problema kung magbabaliktaran po sila. At least, nagising na po sila sa katotohanan. 'Di ba? Kasi bakit? Mga kababayan, nakikita kasi nila. Ang sabi, DDS kami for Duterte. Noong nakagawa sila ng hindi maganda dahil sa pagtatanggol sa Duterte, tinulungan ba sila? Ito mga DDS hindi tayo magkaaway. Pilipino kayo, Pilipino tayo. Personal na buhay, hindi naman tayo nagpipersonalan kasi ang sinusuportahan ninyo si Sara, sinuportahan ko si BBM. So, ang pinag-awayan natin dito ay yung about kay Sara, about kay BBM. Simple lang yan. Tanungin ko kayo, bakit nyo ba sinuportahan si Sara? Siyempre, babalik nyo sa akin ang tanong, bakit mo sinuportahan si Marcos? Simple lang. Si Marcos ang daming nagawa. Yung mga proyektong iniwan ni Digong na hindi tinuloy, tinuloy ni Marcos. Yung korupsyon, inumpisahan, binulaklat, at inimbestigahan ni Marcos. Di ba? Yung mga drug lords, nahuli na walang namatay. Yung mga pogo na pahinto na nambubudol at nang i-scam sa Pilipino. Yung mga online games, yung mga scammer, yung mga kriminal sa ibang bansa, napakadami pong nahuli na walang namamatay. At nasugpo din ang korupsyon. Nakukulong na unti-unti.
Paunti-unti nang nakulong, mga kababayan, ang mga kurap na mga politician at isa-isang pinangalanan. 'Di ba? Nagtatago na nga yung iba. Ngayon, mga DDS, tanungin ko kayo. Bakit si Sara ang sinuportahan ninyo? At bakit halos nakipagpatayan kahit sabihan kayong bobo, nakipagbubuhan kayo? Basta lang may pagtanggol nyo si Sara. Magbigay kayo ng isang rason kung bakit mo siya ipinagtanggol. Ano bang nagawa niya? Di ba mga DDS? Pakisagot. Ano bang nagawa ni Sara? Bakit mo siya ipagtanggol? Magbigay ka ng isang proyekto na napakinabangan ng tao. Ano bang nagawa ni Sara kung bakit mo siya ipinagtanggol? Magbigay ka ng isang nagawa ni Sara sa loob ng 2022, 23, 24, 25 sa 4 na taon bilang Vice President. Magbigay ka isa para may rason ka na sinuportahan mo siya. 'Di ba? Ako, may rason ako kung bakit si Marcos sinuportahan ko. Bakit? Yung mga proyektong palpak na bisto, yung mga proyektong binulsa at ninakaw na bisto, yung mga politikong magnanakaw na bisto. Yun ang rason kaya ko sinuportahan. Si Sara, anong rason kung bakit mo siya suportahan? Bigyan niyo ko ng isa lang. Ano bang nagawa niya sa bayan? Di ba? Walang DDS nag-comment. Sige, isa-isahin natin. Anong nagawa ni Sara? Kapag may nagawa ang Marcos administration maganda, sisirain niya, pupunain niya, at kung ano-anong kabubuhan ang ginagawa niya. Pangalawa, kung pagdating sa proyekto, kung may nagawa si Sara, ni isa, meron, libro. Pero ang libro ba pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Ang libro bang nagawa niya pag nabasa ng mga yagit na natutulog sa lansangan, nagkakaroon ng bahay? Yung libro ba pag nabasa ng mga senior citizen na nagkakailangan ng maintenance, nagkakaroon ba ng pambili ng maintenance? So pag nabasa nila yung libro, napapakinabangan nyo ba? Ang libro ni Sara, pambalot lang yun ng tinapa sa dilpan. Ang libro ni Sara, pangdampot lang yun ng tae ng aso sa kalsada at nagkataon pa kapag ka nabasa yan, magbabara po yan sa kanal, magkukos pa ng baha. Diba? O ngayon, DDS, tanungin ko kayo, bakit ninyo pinagtanggol si Sara? Para saan? Ano bang nagawa niya? Diba ang hirap ipagtanggol? Diba? Diba ang hirap ipagtanggol si Sara? Kasi alam nyo na wala talaga siyang kwenta. Yun ang totoo, mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Bobo lang ang hindi makaintindi sa sinasabi ko. Mahirap ipagtanggol ang walang ginawa. Malakas siyang pumutak. Pero pag siya na ang napupuna, nasasaktan kayo. Bakit? Diba? Bakit? Ganun lang. Ganun kasimple. Ipagtanggol mo siya. For what? Ano bang ginawa niya sa Pilipinas sa loob ng 4 na taon ng Vice President siya? Sige nga, maglustay. Magnakaw. Manloko ng resibo. Mamuna ng presidente. Tapos pag ibalik mo sa kanya, ano bang ginawa mo? Wala. Pag may bagyo, nandoon, nag-concert, nanood. Pag may dilubyo, nandun, nag-outing. Pag may lindol, may baha, may sunog, walang ginagawa. Imbis na tumulong, nanisi pa. Tapos ipagtanggol mo? Tapos sisigaw mo, 2028 President. Wa ka malipong? Sa Tagalog, hindi ka ba nahilo? Diba? Ganun kasimple. Sige nga, mga DDS. Kaya may rason itong mga vlogger na bumaliktad. Kasi nakikita nila. Ipagtanggol nila ng ipagtanggol. Tapos pag binato ngayon, pag binas si Sara, katulad niyan, binas dahil sa pandesal. Alam mo yung pandesal remarks niya? Yung World Pandesal Day? Ang pandesal, hindi ordinaryong palaman. Ang boneless, tinanggalan ng buto. Kasi nga, pag buto, English bone. Pag tinanggal, ibig sabihin nun, inalis, boneless.
So yun daw yun. Kaya ang daing, tinanggalan niya ng buto isa-isa, kaya boneless. Putang ina, diba? Kaya pinuna ng tao. Isda may buto. Pagkakaalam ng tao sa isda, tinik. Hindi buto. Hindi porket English niya ay bone, ay buto na. So, pwede palang sabihin natin, ang face, mukha. Sa Tagalog, mukha. Sa Bisaya, isda. Yeah? Tandaan nyo yan, mga DDS. Kaya di ba sa mga ganyang remarks ni Sara, ang hirap ipagtanggol. Kasi siya mismo brainless. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit yung mga vloggers, ang daming DDS ngayon, nawawala ng gana kay Sara, maniwala kay sa akin. Yung survey na yan na sinabi ninyong nangunguna siya kasi hindi nyo nakikita kung sino yung tinanong. Kahit ako, mag-survey ako bukas, bigyan nyo ko 1 milyon. Mag-survey ako sa Maynila. Sinong papabor kay BBM, sinong papabor kay Sara, bigyan nyo ko 1 milyon. Mag-survey ako sa Maynila. 1,000 katao, tatanungin ko. Simple lang. Basta may budget. Diba? Ay, naku. Kaya tignan ninyo, unti-unti nang bumaliktad. Si Panelo, si Harry Roque, yung vlogger sa Japan. Yung vlogger na babae, yung nagpagawa ng libro ba yon, nung pangalan nun? Yung nagpapagawa ng libro. Tapos, meron pa, itong dating DDS daw to. Tapos yung isa, yung DDS na pinakuha daw siya ni Bongo. Yung nagbulgar kay Nino Barsaga na ito daw vlogger, kung medyo matali-talino, malaki ang bayad. Yun daw hindi masyadong matalino, mababa lang ang offer. Di ba? Yung taga Davao. Ang dami nang bumaliktad. Hindi nyo ba naalam? Dati, yung mga kongresista, pabor kay Digong. Ngayon, tignan nyo. Halos lahat ng kongresista, pabor kay Martin. Walang kay Digong. Kakita ka? Kahit ito mga DDS tandaan ninyo, ang survey ni Sara plus 31. Pero walang ginagawa. So okay lang pala kung si PBBM walang gagawin, tapos si Sara may gawa, tapos punain niya ng punain. Yung gawa ni Sara nagtatanim-tanim ng puno. Hindi tutubo yan, malalata din yan. Sa 100 puno itanim mo, 5 lang matubo dyan, and the rest na mamatay. Bakit? Yung tinusok mo dun, do you think mabubuhay yun kung hindi mo diligan araw-araw? Mamamatay yan. Kung ganun si PBBM lagi, si Sara ang gumagalaw. Tapos tumaas ang ratings ni PBBM, hindi ba kayo magtaka? Diba? Tapos ngayon, paggawa si Sara ng tulay, sasabihin ni PBBM, paggawa ka ng tulay, di naman aabot 30 years yan, bibiyak din yan kasi substandard. Tapos nagpa-survey pagkabukas, si PBBM nag-number 1, si Sara number 3. Hindi ba kayo magtaka? Diba? Yung INC nga, 3D rally, nahinto. Kasi nagising sila na, rally dito for peace. Pero bakit may bata pa kami ni Bongbong? Addict siya. Nagdodroga siya. Hindi ngayon, kinat ng INC yung rally. Nasira. Ang tanong, nagpaalam ba si Aimee na gaganunin niya? Hindi. Pero anong sabi ni Malo Tiquilla? Nagpaalam daw. Alam daw ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Nasira ang Iglesia dahil kay Malo. Katanda-tanda na, sa sobrang taba, hindi naririnig yung tama. Fake news. Kita ninyo? Ultimo, INC nagigising. Tignan ninyo, saan kayo nakakita ngayon INC sumuporta pa kay Sara? Wala na kayong maririnig na rally sa INC. Bakit nasisira sila? Dahil sa mga politiko na umaakyat. Diba? Anong sabi ng INC? Kapag umaakyat ka, tapos sisigaw ka, resign, Marcos resign. Ay, hindi pwede yung ganon. Ay, umakyat si Aimee. Nyari. Nga. Hindi nga nila tinilibais yung umakyat si Ruina Guanzo, no? Nakita nyo ba?
Yung pagsabi ni Rowena doon na bangag, adik ang presidente ninyo, ganyan-ganyan, ngiwi-ngiwi, hindi itinilibais ng INC. Kasi bawal sa kanila yun. Diba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya nga nagbabaliktaran ngayon.